Sa ating previous video ay pinakita ko sa inyo ang first 3 steps sa paggawa ng budget. Step 1, ilista lahat ng expenses sa isang buwan kasama na ang fixed at variable expenses. Step 2, ilista ang income o kabuuang kita sa isang buwan kasama na ang sweldo sa trabaho, side hustle income o kita sa business kung meron. At step 3, ibawas ang expenses mula sa income at alamin kung sakto, sobra o kulang ang income sa expenses. Please take note na pwede nyong pagpalitin ang step 1 at 2. Inuna ko lang ilista yung expenses kasi aminin natin, whether we have income or not, meron at meron pa rin tayong expenses, lalo na kung meron tayong pamilya. At mas magandang alam natin ang mga expenses at bayarin natin kahit wala pang inaasahang income, kaysa ipagsawalang bahala na lang. Let's stop the habit na kung kailan due date na or may disconnection notice na, saka lang tayo gagawa ng paraan o plano. Yung iba, pag tinatanong kung nagbabudget ba sila, ang madalas nating marinig na sagot ay, paano magbabudget? Wala ngang income, walang iba-budget. Naiintindihan ko naman yon. Ano nga naman ang iba-budget kung walang pera, di ba? Pero linawin ko lang. Madalas nating marinig o gamitin ang phrase na wala kaming budget ngayon o kulang ang budget kung saan ginagamit natin ang salitang budget bilang pera. So pag sinabi nating walang budget, ibig sabihin walang pera. Pero kung i-define natin ang salitang budget, ang ibig sabihin talaga nito ay plano ng paggastos o spending plan. Sa budget natin malalaman ang cash flow, kasama na yung pumapasok na pera o inflow o income, at yung lumalabas na pera o outflow or expenses. That's why I strongly suggest na gumawa ng budget o spending plan para aware tayo sa ating cash flow at mga financial obligations. Pag meron tayong malinaw na budget o plano, nalalaman natin yung mga priorities, needs, and wants natin. Halimbawa, payday nung katapusan at yung natanggap mong sweldo ay hindi sapat sa lahat ng expenses at bills for the next 2 weeks. Kung may listahan ka ng expenses at bills mo, malalaman mo na kagad kung alin ba ang dapat mong unahin. Siyempre, food and groceries muna, then yung mga bills na due na. Kung yung kuryente nyo na due na ngayong Friday, uunahin mo yun bayaran kaysa sa internet bill na sa 25th of the month pa ang due date. Ang tanong, paano ba natin i-organize ang ating budget? Pwede tayong gumamit ng tools o budgeting systems kagaya ng budgeting trackers, spreadsheets, templates o printables na ipapakita ko ngayon. Number 1 ay itong tinatawag na calendar budget kung saan dito mo ipa-plot o ilalagay kung kailan ka nakakatanggap ng paycheck o sweldo at yung mga bills and expenses na kailangan mong bayaran for that period. For example, kung ang sweldo mo ay tuwing kinsenas katapusan, ilagay mo sa Feb 28 halimbawa yung paycheck number 1 at yung expected salary mo. Then sa March 15, paycheck number 2 at yung amount. Sa example budget natin, let's assume na 16,000 pesos ang expected income tuwing kinsenas katapusan or 32,000 pesos kada buwan. Kung weekly kayo nakakatanggap ng sahod, ilagay nyo sa calendar kung anong araw yon at kung magkano. Ganon din kung monthly ang sahod. Ang challenging lang sa paggawa ng budget ay kung irregular ang sahod, kagaya ng mga freelancers, pati na din yung mga sales agents na commission-based. Pero don't worry dahil pag-uusapan din natin yan sa ating future videos. Going back to our calendar budget, after mong ilagay yung paycheck number at yung amount, i-plot mo naman ngayon yung mga bills na kailangang bayaran on their due dates. For example, sa February 28, pagka-receive mo ng sahod, nagbibigay ka na kagad ng tithe or church offering, pati na din yung para sa family financial support. Sa March 1 halimbawa, ito yung bayaran nyo ng rent. At sa second day of March, ito naman yung sa bayaran nyo ng loan. Saturday, namamalengke or nag-grocery kayo, so nakaplat na dyan yung mga expenses or bayarin nyo. Sa pangalawang paycheck naman, ganun din ang gagawin natin. Platin natin yung mga bills and expenses na due for the next 2 weeks. Kasama na dito yung family support, kuryente, tubig, internet, loan, tuition fee, palengke at grocery, at kung ano pa ang binabayaran nyo. So basically, sa calendar budget, nakikita na natin kagad yung mga paglalaanan kada sahod.
At kung mapapansin nyo, yung ibang bills o expenses, twice natin pinaplot kasi hinahati natin, kagaya ng loan at family support. Ang reason nito is para hindi tayo mag-short sa budget. So instead na isang beses ka lang nagbibigay for family support na 1,000, hinahati mo siya. So kinsenas katapusan, nagbibigay ka lang ng tig 500 pesos. Ganon din sa loan or kung mayroon pa kayong ibang mga binabayaran. Yung iba yung house rent, hinahati din nila. So depende po yan sa ating nare-receive na income kung magkano yung kasya lang. Kagaya dito, yung house rent, malaki kasi yung amount na to, kaya konti lang dito yung bills kasi napunta halos dito sa house rent. Sa second paycheck naman, medyo marami ang bayarin kasi mas maliit yung amount, kagaya ng kuryente, tubig, internet, nandito yung mga utility bills halos. Number 2 ay ang monthly budget. Ito yung pinakita ko sa previous video ko kung saan dito natin isusulat ang total income at expenses natin sa isang buwan. Nakaseparate dito ang fixed expenses o yung mga bills na fixed ang amount at variable expenses yung nag-iiba-iba ang amount per month kagaya ng kuryente at tubig depende sa konsumo. Sa monthly budget, isang tingin pa lang alam mo na kagad kung magkano ang total income at expenses nyo monthly. Number 3, ang paycheck budget kung saan gumagawa ka ng budget sa tuwing makakatanggap ka ng sahod. Parang calendar budget lang din ito pero instead na nakaplat yung paycheck at bills sa calendar, dito sa paycheck budget nakasulat sa table kagaya nito. For example, for paycheck number 1 na natanggap mo noong February 28 halimbawa, ito yung list ng mga expenses na covered dito. House rent, tithe offering, loan, financial support, transpo, gas, food and grocery, personal allowance, miscellaneous at savings. Ilagay mo yung amount at yung due date para hindi mo makalimutan. Kasi pag di mo nabayaran on time, baka magbayad ka pa ng penalties, dagdag gastos na naman, di ba? Sa paycheck number 2 naman na matatanggap mo on March 15, ito yung list ng mga bayarin, kuryente, tubig, internet at iba pa. Ang kagandahan nitong paycheck budget ay mas realistic at specific talaga yung bills and expenses na kailangan paglaanan. Alam mo na kagad kung saan mapupunta ang sweldo mo kada kinsenas o katapusan. Applicable din ito sa mga nakakatanggap ng sahod weekly, monthly o irregularly. Number 4 ay expense tracker kung saan dito mo ililista lahat ng expenses mo either for the whole month or for a specific pay period. Kung monthly ang sahod nyo, pwedeng pang isang buwan ang expense tracker. Kung bi-weekly ang sahod, pwede mong i-track ang expenses mo kada 2 weeks. Ang maganda sa expense tracker ay malalaman mo talaga kung saan napupunta ang pera mo. Hindi ka na magtatanong o manghuhula kung bakit dumaan lang sa mga palad mo ang sweldo mo. With your expense tracker, aware ka sa lahat ng expenses nyo. Make sure lang na ilista mo lahat ng expenses kasama na yung mga small expenses na minsan hindi natin pinapansin. Halimbawa, bumili ka ng pandesal, 30 pesos, ilista mo na kagad. Make it a habit na ilista kagad ang expenses or at least sa gabi bago ka matulog, i-check mo muna yung notebook mo or expense tracker para di mo makalimutan. Mas okay din kung ilalagay mo ang running balance para aware ka kung magkano na lang ang natitira sa pera mo. At i-check mo din kung tama ba ang hawak mong pera o cash. Kung mas malaki ang balance dito sa expense tracker mo kesa sa nasa wallet o cash envelopes, baka meron kang bills o expenses na hindi mo na ilista. Pwede kang gumamit ng notebook or notepad sa cellphone or mga digital apps to track your expenses. Mahalaga sa atin ang perang ating pinaghirapan, kaya let's try our best to budget it properly. Kagaya ng sabi ko kanina, ang budget ang ating spending plan. Tayo dapat ang may control kung saan mapupunta ang pera natin. Hindi yung tayo ang kinokontrol ng ating pera. Sabi nga sa Proverbs 21:5, plan carefully and you will have plenty. If you act too quickly, you will never have enough. Itong mga budgeting tools and systems na pinakita ko sa inyo ay ilan lang sa mga pwede nyong gamitin para ma-budget at ma-manage nyo ng maayos ang inyong finances. Calendar budget, monthly budget, paycheck budget, at expense tracker. Pwede nyong gamitin lahat itong 4, pwede ding pumili lang kayo depende kung alin ang applicable sa inyo. Yung iba, monthly budget lang okay na. Yung iba naman, mas gusto nila yung paycheck budget at expense tracker magkasama. So nasa inyo yan. There's no one size fits all na budget system. Choose the type of budget that works best for you.
Remember, ang purpose ng budget is to help you organize your money, hindi para ma-overwhelm ka. Kasi the more complicated the budget system is, the more natatama rin tayo mag-budget. Pwede niyong i-download ang aking basic budget templates for free sa thepinayinvestor.com/freebies or pwede kayong bumili ng aking premium budget printable bundles sa thepinayinvestor.com/shop. May kasama na tong savings tracker, paycheck budget, meal plan, monthly budget, expense tracker, calendar budget, yearly expense tracker at marami pang iba. So, pwede niyong i-check po yan sa thepinayinvestor.com/shop. Anyway, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Let me know sa comments kung alin sa mga budgeting systems o methods na to ang nagustuhan nyo o yung na-try nyo na before. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel, like this video and share it to your friends para sabay-sabay tayong matuto sa tamang pag-handle ng ating pera, not as owners because God owns everything, but as managers and faithful stewards of God's gifts and blessings. Sabi nga sa Proverbs 21:20, wise people live in wealth and luxury, but stupid people spend their money as fast as they get it. So let's be wise in handling and managing our finances with God's help. Ako po si Janice. Thank you for watching and God bless.